Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, may dala tayong magandang balita para sa Philippine Air Force, at kasabay nito ay isang malaking political shift sa Japan na posibleng magbukas ng bagong strategic opportunities para sa Pilipinas at sa buong Indo-Pacific. Dalawang magkaibang balita, pero iisang mas malaking tanong. Papaano nagbabago ang balance ng power sa rehiyon? At nasaan ang Pilipinas sa bagong larong ito? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang magandang balita. Ayon mismo sa Commanding General ng Philippine Air Force, LT Gen. Arthur M. Cardora, maraming bagong aircraft capabilities ang matatanggap ng PAF ngayong 2026. Hindi ito pangako lang. Ito ay aktwal na deliveries at acceptance na inaasahan sa loob ng taon. Ano-ano ang mga ito? Una, dalawa mula sa tatlong C-130J-30 Super Hercules. Ito ay malaking upgrade sa airlift capability ng PAF. Ang C-130J-30 ay mas mahaba ang fuselage kumpara sa older variants. Ibig sabihin mas maraming tropa, mas maraming kagamitan, mas maraming relief goods ang kayang dalhin sa isang lipad. Sa panahon ng disaster response, internal security operations, at kahit external support missions, ang ganitong klase ng airlift ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Pangalawa, 6 na karagdagang A-29B Super Tucano. Ito ay hindi na bago sa PAF, pero napakahalaga pa rin. Ang Super Tucano ay napatunayan na sa close air support, counter-insurgency, at precision strike missions. Dagdag na 6 na units ay nangangahulugang mas maraming aircraft na pwedeng i-rotate, mas kaunting airframe fatigue, mas consistent na combat readiness. Sa madaling salita, mas sustainable na air combat support capability. Pangatlo, 8 bagong Sub-Aro Bell 412 EPX helicopters. Ito ay isang malaking tulong sa tactical lift, medical evacuation, at humanitarian assistance. Ang EPX variant ay mas matibay, mas mataas ang payload capacity, at mas bagay sa tropical at maritime environment ng Pilipinas. At pang-apat, ang formal acceptance ng 2 long-range patrol aircraft o LRPA. Ito ay kritikal sa maritime domain awareness, lalo na sa West Philippine Sea. Ang LRPA ay nagbibigay ng kakayahan sa long-endurance surveillance, intelligence gathering, at real-time monitoring ng galaw sa dagat. Kung titignan natin lahat ng ito bilang isang package, malinaw ang mensahe. 2026 na ay hindi taon ng paghihintay para sa PAF, ito ay taon ng aktwal na pagdating ng kakayahan. Ano ang mas malalim na ibig sabihin nito? Mahalagang linawin. Hindi pa rin ito pinapalitan ng pangangailangan para sa multi-role fighter, pero pinapalakas nito ang baseline capability ng Air Force. Ibig sabihin, habang hinihintay ang mas mabibigat na platform sa hinaharap, hindi naman nakatigil ang PAF. May airlift, may close air support, may helicopter mobility, may maritime surveillance. Ito ang uri ng incremental modernization na madalas hindi headline-grabbing, pero napakahalaga sa tunay na operational readiness. Ngayon, lumipat tayo sa mas malawak na regional picture. Sa Japan, nagkaroon ng landslide victory ang Liberal Democratic Party-led coalition sa ilalim ni Prime Minister Takaichi Shinai, ayon sa projections ng NHK. Ayon sa ulat, posibleng makuha ng coalition ang mahigit 2/3 ng seats sa House of Representatives. Hindi ito simpleng election result lang. Ito ay strategic earthquake sa Indo-Pacific. Si Takaichi ay kilala bilang isang matigas at assertive na leader, lalo na pagdating sa China. Ang kanyang kampanya ay malinaw, mas mataas na defense spending, mas assertive foreign policy, pag-amyenda ng constitution para palakasin ang self-defense forces, mas malinaw na pagtindig laban sa Chinese aggression. Sa madaling salita, ito ay anti-appeasement, pro-deterrence platform. Isa sa pinakamahalagang implikasyon ng landslide win na ito ay ang posibleng pagluwag ng Japan sa restriction sa defense equipment exports. Historically, napakahigpit ng Japan pagdating sa pag-export ng armas at military equipment. Pero nitong mga nakaraang taon,
Unti-unti na itong lumuluwag, lalo na para sa trusted partners. Sa ilalim ng mas malakas at mas assertive na liderato, mas mataas ang posibilidad ng defense equipment transfers, co-development projects, technology sharing. Para sa Pilipinas, napakahalaga nito. Hindi lang dahil sa kagamitan mismo, kundi dahil sa political signal. Handang tumindig ang Japan kasama ang mga frontline states sa Indo-Pacific. May isa pang aspeto na mas teknikal pero napakahalaga. Ang epekto sa armed port restrictions at movement ng defense equipment. Kung mas aggressive ang posture ng Japan laban sa China, mas malaki ang tsansa na mas mabilis ang approvals, mas flexible ang deployment rules, mas bukas ang logistics cooperation. Hindi ito nangangahulugan ng automatic militarization, pero nangangahulugan ito ng mas mababang political friction kapag may joint exercises, ship visits, o equipment transfers. Sa konteksto ng West Philippine Sea, mahalaga ito. Hindi lihim na mas agresibo ang kilos ng China sa rehiyon. Mas madalas ang maritime incursion. Mas mataas ang pressure sa disputed waters. Mas lantad ang paggamit ng gray zone tactics. Ang isang Japan na mas handang gumastos sa depensa, mas handang mag-export ng kagamitan, mas handang tumindig diplomatically, ay direktang nagpapataas ng cost ng aggression para sa China. Hindi ito tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa deterrence. Saan papasok ang Pilipinas? Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang balita. Sa isang banda, ang Pilipinas ay tumatanggap ng aktwal na aircraft deliveries ngayong 2026. Ito ay nagpapalakas ng immediate operational capability. Sa kabilang banda, ang Japan ay may bagong political mandate para maging mas assertive sa regional security. Ito ay nagbubukas ng strategic space para sa cooperation. Ang kombinasyong ito ay mahalaga. Habang pinapalakas ng PAF ang sarili nitong kakayahan, mas lumalawak din ang external support environment. Hindi ito dependency. Ito ay alignment of interests. Mahalagang maging malinaw, hindi biglang magiging superpower ang Pilipinas dahil lang sa bagong aircraft o bagong kaalyado. Pero ang ginagawa ngayon ay paglalagay ng tamang piraso sa tamang oras. Incremental capability building sa loob. Strategic partnership sa labas. Ito ang modelo ng modern defense planning ng mga bansang may limitadong resources pero mataas ang strategic value. Ang 2026 ay mukhang magiging mahalagang taon para sa Philippine Air Force. Hindi dahil may flashy announcement, kundi dahil may aktwal na deliveries. Kasabay nito, ang political shift sa Japan ay nagpapakita na ang Indo-Pacific ay papasok sa mas malinaw na alignment phase, kung saan mas lantad na ang pagtindig laban sa aggression. Para sa Pilipinas, ang mensahe ay malinaw. Palakasin ang sarili habang sinasamantala ang tamang partnerships. Hindi ito tungkol sa pagpili ng panig. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa soberanya sa isang mas komplikadong rehiyon. At sa ganitong panahon, ang oras, kakayahan, at tamang kaibigan ay parehong mahalaga.